Alleluia, Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kaniya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Siguro kanina pag gising ninyo, ang unang lumabas sa inyong bibig ay Lunes na naman. Lalo na doon sa mga nagtatrabaho, no? Ay, Lunes na naman. Gigising na naman. Magtatrabaho na naman. At uuwi na namang pagod. Alam ninyo, may mga bagay sa ating buhay na kinakailangang gawin. Ito ay makikita natin sa ating ebanghelyo na sa mga susunod na mga linggo, ang lagi nating mapapakinggan ay ang pagbasa o ebanghelyo tungkol sa pagpapakain ni Jesus ng tinapay. Bakit kaya? Dahil tunay na ang Diyos ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ating pagninilayan sa loob ng 4 na linggo kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kung ating pong titingnan at babasahin
ang mga galaw ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ito ay pagpapakita ng kaniyang pagmamahal sa mga taong nagugutom at nangangailangan sa Kaniya. Hindi niya kayang mag-isa. Kaya nung siya ay umalis at pumunta sa isang lugar na mag-isa, ito ay pagpapakita ng kaniyang pagdarasal at koneksyon sa Ama. Bago siya gumawa ng isang bagay na ikabubuti ng tao, siya muna ay nakikipagniig at nakikipag-usap sa Ama. At ano ang kaniyang ginawa? Ang ginawa niya ay ang himala ng pagpaparami ng tinapay. Kung babasahin natin ang kaniyang galaw, ito rin ang galaw na ginagawa natin sa banal na Eucharistia. Ang panalangin na ating inuukol na tayo rin sana ay bigyan ng Diyos ng biyaya ng kaniyang awa kapag tayo'y tumatanggap ng kaniyang banal na katawan. Hindi lamang ito isang himala galing sa Diyos. Kung hindi paghahanda kung ano yung bagay na ating matatanggap sa ating buhay. Ang himala ng banal na Eucharistia ay pagpapatunay na ang Diyos sa ating kalagitnaan ay hindi nang iiwan sa oras ng ating kagutuman. Kaya nga, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, hindi niyo sila pwedeng paalisin. Kayo ang magpapakain sa kanila. At mula sa kaniyang panalangin ng pagpaparami ng tinapay, nakakain ang 5,000, hindi kasama ang mga babae at bata. So kung titingnan natin, mula sa biyaya ng Diyos, patungo sa mga alagad, patungo sa atin, hindi natatapos ang kaniyang pagbibiyaya. Pwede niyong itanong, bakit po kailangan natin araw-araw magmisa? Bakit kailangan nating palaging tumanggap ng banal na tinapay o ang katawan ni Kristo? Sabi nung isang pari, because it is necessary. It is necessary dahil kinakailangan. Bakit po kinakailangan? Sino po sa inyo ang kumain ng breakfast? Wala. Salamat. Siguro lahat nag-breakfast. Kahapon, sino po ang nag-breakfast? Lahat kumain ng breakfast. Nung Huwebes, sino po kumain ng breakfast? Lahat kumain ng breakfast. Nung isang taon, sino po ang kumain ng breakfast? Lahat kumain ng breakfast dahil necessary. Subukan niyong huwag kumain. Sino po ang uminom ng tubig kahapon? Lahat uminom ng tubig. Araw-araw, umiinom tayo ng tubig dahil necessary. Kinakailangan. Ganon din po ang banal na Eucharistia upang mabuhay ang ating espiritualidad para sa Diyos. Kailangan natin ng banal na Eucharistia. Kailangan natin ng pagkaing bumaba sa langit upang tayo ay makawangis ni Jesus, ang ating poong Nazareno, upang ang kaniyang ibinibigay
ang makapagpabago sa atin upang tayo'y maging handa sa kaniyang pagdating at pagtungo sa kaniyang kaharian. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ang lahat ay nakakain at nabusog sa pagtanggap po natin ng banal na tinapay. Inaasahan ng Diyos na ang lahat ay makakain, ang lahat ay mabusog, dahil yung tao lamang na sumunod at napagod ang siyang makadarama ng ginhawa ng pagtanggap ng kaniyang banal na biyaya. Kaya wag po natin siyang gawing magsisimba ako kasi wala akong oras, o magsisimba ako dahil ito lamang ang aking oras, o dadaan na ako sa Quiapo kasi pupunta naman ako ng Divisoria. Hindi. Let us prioritize yung Holy Mass, ang banal na Eucharistia, because it is necessary. Ang taong hindi nakikipag-ugnay sa Diyos sa kaniyang banal na Eucharistia ay unti-unting mamamatay, katulad din ng taong hindi kumakain at hindi umiinom, ay unti-unting mamamatay ang kaniyang katawan. Pagsasamahin natin ang biyaya ng Diyos na espiritual sa kaniyang banal na pangako at ang pagtanggap ng kaniyang banal na katawan na siyang tunay na ating pinaniniwalaan. Huwag tayong manlalambot, huwag tayong mapapagod, kahit araw-araw gawin natin ito because it is necessary. Paano, Father, makasalanan ako? Kung hindi mo tinitignan ang sarili mong makasalanan, dapat nasa langit ka na. Kaya lahat tayo ay nagsisimba dahil alam nating tayo'y makasalanan. Alam natin na kailangan natin ang pagliligtas ng Diyos at pagpapatawad sa mga nagagawa nating kasalanan. Kaya nga po, bago mag-umpisa ang misa, ano ang una nating ginagawa? Humihingi tayo ng kapatawaran. Kaya pag sinabi ng pari, tayo pong lahat, tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Tayo ay naninikluhod sa Diyos na sa kabila ng aking kasalanan at kahinaan, tatanggapin ako ng Diyos sa kaniyang tahanan. At kung hindi pa yun sapat sa'yo, mayroon po tayong banal na kumpisal. Ang Quiapo ay bukas para makinig sa inyo at mangumpisal. 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi. Hinihintay tayo ng ating Poong Jesus Nazareno na makiisa sa kaniyang pagpapasan ng krus at ibigay sa Diyos ang lahat ng ito. Huwag po nating hayaang masayang ang pagbibiyayang ibinibigay ng Diyos araw-araw. Sana po, kung ano man ang estado mo ngayon, kung ano man ang edad mo ngayon, hinihintay ka ng Diyos sa kaniyang banal na kumpisal upang sa bawat pagdiriwang na ating gagawin,
handa kang tanggapin ang biyayang kaniyang ibinibigay. Huwag nating sayangin sapagkat ang oras na lumilipas ay hindi na nating maibabalik kailanman. Huwag ninyong hayaan po na kayo lamang ay papasok at uupo. Uupo, luluhod, tatayo, aalis. Walang participation as a body of Christ. Kaya kayo nagsimba upang tumanggap ng kaniyang banal na katawan. Hindi ka man handa ngayon, handa po ang ating mga confessional boxes upang pakinggan ang ating mga kahinaan at matanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Sayang po ang ating paglalakbay kung hindi tayo makakasama ni Jesus sa kaniyang himala ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.